Halos wala nang maibentang tawilis sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Bagay na sinasamantala raw ng ilang nagbebenta ng isdang kahawig lang ng tawilis. May report si Rida Reyes. Ngayong endangered na ang isdang tawilis ng Batangas, halos wala na ring mabilhan nito sa ilang palengke sa Metro Manila. Kukunti kasi ang dating, ma'am, kaya mahal. Tapos pag dumating lang ang dalawang cooler, nag-aagawan pa, maraming palengke ang naghahanap niyan. Para agapan ang tuluyang pagkaubos ng tawilis, inirekomenda na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang closed season sa pangingisda simula Marso hanggang Abril at ang total fishing ban sa mga idineklarang tawilis reserved areas. Dahil mailap ang tawilis, mabenta ngayon ang isdang salinyasi na halos katulad lang ng tawilis. Ang salinyasi ay nahuhuli sa dagat, habang sa lawa naman ang tawilis. Yun nga lang, sinasamantala ito ng mga tindera at minamarkahang tawilis ang mga ibinebenta nilang salinyasi. Pero may ilang tindera rin naman na nalilito kung tawilis ba talaga o salinyasi ang kanilang ibinebenta. Ito po ba'y sa tabang o sa dagat? Sa dagat po, alat, hindi po yan tabang. Sa linyasi yun pala, ma'am. Hindi ko alam. Pero ang benta nyo po? Tawilis. Hindi fair sa ano yun, sa mga namimili, no? Kasi iba kasi yung syempre yung quality ng tawilis, no? So kung ipapass nila something else, medyo bayaan na yun. Pero para sa ilang mamimili, may pagkakaiba ang tawilis at salinyasi. Yung salinyasi po, matigas yung tinik niya. Yung tawilis is pagka sinaing nyo siya, lumalambot yung tinik niya. Kasi kung alam mo naman ng isda, bakit mo bibilhin na pinepekan ka, di ba? Pero kung bagsak presyo ang ginagamit nila dun sa peking tawilis, bibili ka na rin. Sabi ng BFAR, hindi tamang ibahin ang label ng isang isda para lang maibenta ito agad. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, malinaw na paglabag ito sa Consumer Act of the Philippines na may parusang pagkakakulong ng 5 buwan hanggang 1 taon at multang mula 500 pesos hanggang 10,000 pesos. Hindi sila pareho. The fact na magkaiba ng pangalan yon, ibig sabihin magkaibang produkto yon. Yung species po nila doesn't matter? Does not matter. Maybe they belong to the same fish family, pero magkaiba pa rin sila ng klase. Maaari raw i-report ang ganitong mga kalakaran sa DTI Consumer Protection Group sa hotline nitong 1384. Rida Reyes, GMA News.